Good day mga bossing. Welcome to Calawag, Quezon. Oo, tapos ito baha ano. Ayun. Ah. Oh. Welcome muli mga bossing sa ating biyahe dito sa Calawag, Quezon. Sa biyahe natin ito, ipapakita ko sa inyo ang kasalukuyang kalagayan ng mga kalsada sa bahagi ng Calawag, Lopez at Gumaca, Quezon. Ito ang mga bayan na daraanan ng maraming motorista, mga biyahero at mga delivery truck. At mas lalo pa yung dadami ngayong darating na Semana Santa, na kung saan nag-uwian ang mga gustong magbakasyon sa mga kani-kanilang mga probinsya. Kaya samahan niyo ako muli sa aking biyahe para makita niyo kung sakaling may plano kayong umuwi sa inyong mga probinsya, makita niyo ang kalagayan dito sa tatlong bayan na inyong madaraanan, ang bayan ng Calawag, Lopez at Gumaca. Ito yung pure gold na nasunog dito sa Calawag. Ubus na ubus pala ito. Buti hindi nadamay itong itong Jollibee, halos kadikit lang. Ito yung labas ng bayan ng Calawag. Papasok kasi yung bayan dito. Diyan sa may dyan, rotonda. Papasok pa. Siguro mga 3 kilometer. Marami dito bossing na bibili mga alimango. Eto, yan to Calawag, papasok ng bayan. Diretso ito ang papunta na ng Maynila. Restaurant. Kagulo ngayon sa pagkagasolina, gawa ng sunod-sunod ang pagtaas. Papunta na tayo ngayon ng Lopez, Quezon. Lumabas ng Calawag, meron pang welcome na dubak. Pabaon. Thank you for visiting Calawag.
sa lubak sa Atimonan, pumunta kayong Kalawag. Ay, Kalawag pa rin ako. Habang tayo bumabiyahe patungong Lopez, napapansin nyo, agad na ilang bahagi dito sa kalsada, dito sa Calawag, ang hindi na maayos at marami na rin sira. May mga lugar din na makikita na bitak-bitak na yung mga asfalto, lubak at mga butas sa ilang lugar dito sa parteng Calawag. O yung iba naman may mga patch lang. Dito naman sa parteng ito, nakikita niyo yung mga nakatambak na mga bato sa kaliwang bahagi. Yun ay ginagawa sa road widening. Kasi kasalukuyang ginagawa ang kalsada dito. Oo, Lopez na ito. Ayun, bago yung ginagawang ano. Kahapon dito, uligo kami sa Alikabok Pinay din eh. Gawa doon, malaking truck. Mga bossing, nandito na tayo ngayon sa papasok ng bayan ng Lopez. Ito yung ginagawa na overpass. Para nga sa kasi itong lugar na ito ng Kanda, lagi itong binabaha. Lumulubog ito kapag sobrang lakas ng ulan. Kaya nilagyan ng ganito. Itong project na ito yung ginagawa. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan pa ito matatapos. Kasi parang mga poste pa lang yung nakikita natin eh. Ang laki ng ng poste. Babae eh. Ang ganda pag nagawa na ito, di makakaiwas na dito sa ilalim nito. Pero sa ngayon, talaga naman dusa ang pagdaan dito. Lalo na ngayong Semana Santa, sigurado ang traffic dito. Oh, haba ng traffic na naman dito. Yan sa dami niyan, no. Haba nitong ginagawang ito eh. Dito nagbabaraan dito. Mga bossing, kung ayaw nyo nga palang dumaan dito sa kabayanan ng Lopez, pwede nyong daanan ang diversion road dito. Ayun, wala masyadong doon, traffic kasi dire-diretso. Medyo mahaba lang siya, pero dire-diretso naman kayo. Pakaliwa dito yun, ang pagpasok sa diversion. Palagay nga muna nito sa bag. Ha? Ang laki ng poste, oh. Ang laki ng mga heavy equipment dito. Siguro pag natapos nito, okay na okay dumaan dito. Diyan sa parteng kaliwa na yan ang papasok, papunta ng diversion road. Para hindi na kayo dadaan dito sa bayan ng Lopez. Pero sa ngayon, dito tayo dadaan. Hindi naman masyadong traffic ngayon. At Sunday, walang mga pasok. Marami rin ginagawa ditong kalsada, oh. Dami rin kasi naging sira dito, no.
Ngayon naman medyo okey na ang daanan. Na-right pa na yung ibang parte o patch-patch. Kaya para sa mga kaibigan natin mga motorista, kailangan talaga mag-ingat. Babiyahe kayo lalo-lalo na dito sa Quezon. Alin? Napakarami dito mga butas ng kalsada na hindi mo agad St. mapapansin. Jude. Lalo na kapag umuulan at may tubig ang kalsada. Tiyak na siguradong Parang dito sira ang sa bayan. sasakyan yung mga pang-ilalim. At ang mas matindi pa nun, pwede kang ma-accident. Pero sa isang banda nito, makikita rin naman natin Baka. ng may mga road construction at road rehabilitation project na kasalukuyan ginagawa sa ilang mga bayan na ating dinaanan. Makikita natin din yung mga nakatigil sa gilid ng mga heavy equipment gaya ng mga backhoe, road rollers at saka mga dump truck na panay ang dala ng mga bato-bato. Sana lang ay mas maagang matapos. Pero sana naman ay matibay na, hindi yung konting ulan, sira agad. Parang dito yun, sa Ventures lang. Mga boss, nandito na tayo ngayon sa kabayanan ng Lopez, Quezon. Akala ko pahabayan na mahaba. Iksi-iksi lang yan. Okay. Wala. Alin mataba? Alin yun? Makikita natin dito na patuloy sila nagtatrabaho kahit sobrang init na ng panahon. Minsan kahit umuulan, may balik nga lang ng maayos ang kondisyon ng ating kalsada. Dahil nga sa mga road projects na ito, may mga pagkakataon na kagaya nito, nagiging one way lang ang daan. Kaya ay nagkakaroon ng pansamantalang traffic. Ngunit katumbas naman ng pagtitiis natin ito, ginhawa naman sa mga susunod na panahon kapag natapos na ang proyektong ito at nasa ayos na ang lahat ng parte at sira ng kalsada. Siguradong masarap na magbiyahe.
ngayon yung pagayod yan. Ha? Ay. Tuloy na po. Ay, hindi pa pala. Hindi pa. Ito pa lang yung sabungan, no? Hindi, iba-iba rin. Parehas din naman may Cristo. Mga ano yan, ano yung mga saglit. Nataglit lang yung Cristo yun. Hindi pa na-overtake sa atin yung tanker, ano? Tawag yata 2.5 yung kila dyan dati. Ibabaw. Dito sa ibabaw.
Doon pa pala yung kila Rebelo. Doon pa. Kaya pala yung lagi. Mga bossing, nandito na tayo ngayon, papasok sa bayan ng Gumaka. Yung mga dinaanan natin, ilan lang yan sa mga proyektong ginagawa sa ating kalsada o dito sa Maharlika Highway. Pagmula yan, dito sa buong Quezon halos kasi may mga road rehabilitation. Kaya pa dito sa loob, mismo dito sa bayan ng Gumaka, may ginagawa dito sa may Jollibee. Medyo mahaba-haba na rin yung ginagawa dito. Kaya yung mga malalaking sasakyan ay doon dumadaan sa bypass road. Kaya madalas nagkakaroon doon ng mga aksidente. Lalo na yun sa mga overloaded na mga truck na hindi kinakaya ang sobrang taas na ahon. Kaya no choice, doon talaga lang pwedeng dumaan. Yung mga maliliit naman na sasakyan, kahit mga forward o mga kotse, pwede naman dito dumaan sa kabayanan. Pwede naman magliko-liko dito sa mga kanto-kanto. At kaya namang lumiko nun maliit. Bawal nga palang pumasok doon sa one way nga pala doon sa may Jollibee, hindi na natin makikita yung ginagawa doon na kalsada. Kaya dito na muna tayo dadaan sa Boulevard, tabi ng kalsada. Dagat pala. Kalsada pala, sorry. Papunta ito ng Castillo dito sa bayan ng Gumaka. Medyo yan. Yan mga bossing. Yan ang update natin ngayon sa kalagayan ng ginagawang mga project sa kalsada. Para malaman nyo na rin kung kayo nga ay uuwi sa probinsya ng Bicol, ang inyong daranasin na traffic. Isang mahabang pasensya talaga ang kailangan. Pero pagkatapos naman yun, ginhawa na tayong mga motorista. O paano guys? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating biyahe. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat tayo lagi.